Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marboy Raybay, shoutout kay Ika Pablio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ang tanong na ito, sumimangot si Aaron, at naging alerto ang buong lalaki. Paano niya nakilala si Ivory? Mahirap bang may mga tao ni Lou Roxanne sa flower boat? At ngayon mukhang isang biro ang itago ang iyong pagkatao. Tila bigla niyang napansin ang malamig na balak na pagpatay sa mga mata ni Aaron, at natigilan si Leivzo. Bahagyang binawi ni Aaron ang kanyang balak na pagpatay sa oras na ito, ngunit hindi niya ito itinanggi. Oo. Nadismaya si Green Pearl. Gayunpaman, nakaharap sa malamig na mga mata ni Aaron, bahagyang yumuko siya. Okay. Tinanong ang tanong ni Green Pearl, at lubos akong nasisiyahan sa sagot. Ang buwan ay nakabitin sa taas ngayong gabi. Bagamat walang tanawin sa hilagang disyerto, ang mga bituin sa gabi ay parang mga matingkad na diamante. Sila ay tiyak na isang pambihirang kagandahan. Nais ko sa iyo ng isang magandang oras at tangkilikin ito. With that, Aaron magsasalita na sana, ngunit sa pagkakataong ito, bahagyang sumaludo sa kanya ang berdeng perlas, at saka umatras. Nanlumo si Han Sanchen kaya gusto niyang tanungin siya kung paano niya nakilala si Ivory, ngunit ang kailangan niyang gawin ay nagmamadali siyang umalis at iniwan ang sarili. Ang mas tanga sa Aaron ay ang kanyang pangungusap. Ano ang magandang panahon, ipinagmamalaki na tamasahin ito. Mahirap ba para sa kanila na ayusin ang pagkikita ni Ivory sa kanila? Iniisip ito, Aaron kahit na mayroong lahat ng uri ng kalituhan, sa oras na ito, nakatayo siya doon na ganap na hindi gumagalaw. Para sa kanya, ang tukso ni Ivory ay halatang pinakamalaki, pinakamalakas at kakaiba sa mundo. Sa pag-iisip kay Ivory, ang mga paa ni Aaron ay parang nakatanim sa putik, at pagkatapos ay pinatay siya dito gamit ang mga bakal. Hindi na niya maigalaw ang kanyang mga paa. Tumingin siya sa paligid na kinakabahan at umaasam, inaabangan kung saan niya biglang makikita ang figure ni Ivory. Halos sa oras na ito, ilang waitress ang dahan-daang pumasok sa field, may hawak na mga tray, naglalagay ng lahat ng uri ng alak, delicacy, o usok na palamuti. Bago pa makapagsalita si Aaron, mabilis na naglagay ng alak ang mga waitress sa mesang bato sa tabi ng Aaron. Ang ilan ay nagayos din ng mga bulaklak at lahat ng uri ng palamuti sa paligid nila. Naging abala sila saglit. Aaron club doon tulad ng isang piraso ng kahoy at sa isang pagkawala ng ilang sandali. Mabilis na kumilos ang barkada. Ilang sandali lang ay puno na ang paligid nila. Ang mga berdeng damo at mga bulaklak, mga magagaan na ilaw na nakasabit sa mga puno ng teng, tulad ng isang dagat ng mga bulaklak at mga bituin, ay umaalingaw-ngaw sa maliwanag na buwan at mga bituin sa kalangitan. Kapag ang mga tao ay nakaupo sa, mayroon silang pakiramdam na pinagsama sa langit at lupa sa oras na ito. Nakaupo sa mabituing kalangitan, ngunit ganoon nga. Biglang, habang ang Aaron ay nakalubog dito, ang mga pagsabog ng masarap na halimuyak ay dumating sa kanyang ilong, at ang mga pagsabog ng magaan na mga yapot ay sumunod. Sumama sa prestihiyo, sa oras na ito, dahan-daang lumabas ang isang babae sa labasan. Kasing puti ng nyebe, ang figure ni Alo, ang maputi at malambing na mukha ay tila nakakapag-ipit ng tubig, at ang Katanji tanging katangian ng mukha ay higit na katulad ng mga gawa ng mga immortal. Walang higit sa isang bakas, ngunit iilan ang natitira, may ilang water blue na mata, na maganda at gumagalaw. Kasabay nito, mayroong isang napaka-wild na kagandahan. Pure and lustful, I think this word is born because of her. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumimangot si Aaron, dahil ang babaeng ito ay hindi si Ivory, na pamilyar sa Aaron, ngunit. To be exact, hindi pa niya ito nakita, sino ka? Maingat na tanong ni Aaron.
Nakangiti siya at ang araw ay tumama sa kanyang mukha, na nagparamdam sa mga tao ng lubos na komportable at komportable. Dahan-dahan, umupo siya sa upuang bato na may eleganteng tindig at kakaibang ugali. Pagkatapos, marahan niyang itinaas ang lalagyan ng alak at nagsalin ng 2 cups. Ang maliwanag na buwan ay nasa langit at ang mga bituin ay nasa lahat ng dako. Ang tanawin ngayong gabi ay malumanay ng umiti at kinuha ang baso sa kanyang kamay. Tiningnan siya ni Aaron ng mahina at hindi alam ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, ang pinakamagandang tanawin ay ang ulap at usok ng nakaraan, kung ikukumpara sa Child Wen daw, ang grupo ng Confucianism at Yuan Lo sa Wuhan. Ito ay mas malala. Ikaw ba, yung babaeng nakaputi sa likod ng bead curtain? Bahagyang kumunat ang noo ni Aaron. Ngumiti siya ng malumanay, saka dahan-daang tumango. Exactly, shit. Medyo depressed ang Aaron, hindi niya tatanggihan ang babaeng naka-green. Nagkagulo ba ang babaeng nakaputi? Paano si Ivory? Magiging isang chip ba ang pagpapahirap sa iyong sarili? Sandali, biglang may naalala si Aaron, at nagulat ang buong tao. Damn it, can't it be such a coincidence? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Don't tell me, sabi sa akin ng berdeng perlas. She chuckled. Then she's a little unhappy. She smiled gently, bagamat ang piging ng Huajo ang pangalan ng pamilyang Su, talagang pumipili ito ng manugang para sa kanya. Ngunit hindi ko alam na may pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Sa pagsasalita tungkol dito, iniyuko niya ang kanyang ulo ng bahagya sa kahihiyan, na talagang maganda. Sandali. Medyo nagalit si Aaron, sa tingin ko baka may hindi siya naiintindihan. Paano mo ito naiintindihan? Dahan-daang itinaas ng babaeng nakaputi ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay kasing ganda ng buwan sa langit. Ikaw, ako. Nanlulumong itinuro ni Aaron ang kanyang sarili at siya. Ngayon lang, tinanong ng babae kung ang taong gusto niya ay pinangalan ng So. Hindi, naiintindihan nila itong si Su bilang ang So na iyon. Nang makita ang aksyon ni Aaron, bahagyang iniwas ng babae ang kanyang mga mata, ngunit sa kanyang walang katulad na mukha, malabo niyang asahan ang isang maliit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Fuck it, nakalimutan talaga ni Aaron na ang dalaga ay pinangalanan din ng So. Parang obvious na may malaking ulam ngayon, Miss So. Tawagin mo na lang akong So yan. Well, whatever. Ang gusto kong sabihin ay baka napagkamalan ako ni Leivzo. Ako, ang taong gusto kong So ang apelyido ay hindi si Miss Su, ikaw, kundi ang ibang tao, pareho lang ng apelyido. What happens to be? Mukhang walang magawa si Aaron. Nang marinig ito, medyo natigilan si Suyan doon. Halatang hindi niya inaasahan na biglang magiging ganito ang mga bagay. Ngunit sa sumunod na segundo, mabilis niyang pinigilan ang kanyang ekspresyon, malumanay, tumalikod at tumingin kay Aaron na pinagpapawisan na, I don't mean to offend you, I didn't expect that things will develop to this stage o hindi. Ganyan din ang sitwasyon noong mga oras na iyon. Huwag mo nang sabihin pa, young master. Naiintindihan ni Suyan. Ngumiti siya ng malumanay. Bagamat may bakas ng kawalan sa kanyang mga mata ay mas marangal at matikas siya. Para siyang diwata sa langit at hindi alam ang mga paputok sa mundo. Pinagalitan niya ang sarili. Talagang bumuti ang pakiramdam ni Aaron, ngunit tinawanan ito ni Miss Su, na naging dahilan upang mas nakonsensya si Aaron. Child, hindi mo kailangang makonsensya silang Ching concubine, at ang dalawang damdamin ay kailangang maging masaya. Si Suyan ay malumanay na ngumiti. Ang anak ng Pangolin ay may puso kahit na ito ay pagkawala ni Suyan, ito rin ay pagpapala ni Suyan. Si Suyan ay nag-aalala sa paggawa ng ingay at aagaw sa Panginoon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Leivzo. Dahil hindi ito gumagana, hindi mahalaga. Alam ni Miss So ang totoo at nakakaaliw siya sa oras na ito. Pasensya na talaga. Aaron thank, young master, you're welcome. Ang pamilyang So ay kumilos ng walang ingat nang hindi nagtanong ng malinaw, na naglagay sa iyo sa isang nakakahiyang sitwasyon. At saka, kahit pilipitin ko, hindi maamin ng bata, hindi kaya niya. Pangolin. Haha. Kasabay nito, ngumiti si Suyan at inilagay ang kontrata ng buhay at kamatayan na pinirmahan ni Aaron sa mesang bato. Natigilan agad si Aaron. Sa sumunod na segundo, hindi niya napigil ang matawa at tumigil sa pagsasalita ng kalokohan. Kinuha niya ang alak na inabot ni Suyan at agad itong ininom. Child,
ito ba ang alak ng pagbabayad sala? Ngumiti siya ng malumanay, itinaas ang kanyang baso, sinipilyo ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mukha at ininom ito, Daughter Pool. Ibinaba ni Aaron ang kanyang baso at hindi napigil ang matawa, ngayon lang, nanguna ang iyong master, ngunit siya nabigong matikman ang alak dahil siya ay hinamak. Natural, hindi maaaring hayaan ni Soyan na magsisi ang iyong master. Ngumiti siya ng mahina, good wine. Panipi. Hindi napigilan ni Aaron na mapabuntong hininga, pagkatapos ay bahagyang bumangon, dinampot ang lalagyan ng alak, ibinuhos kay Soyan ng isang tasa, at nilagyan ng sarili ng isang tasa. Kahit gaano pa kalalim si Miss Su, sa pagkakataong ito, ako talaga, hindi naintindihan ni Miss Su at hindi sinabi, at sinira nito ang paglalakbay ni Miss Green Pearl sa pagpili ng manugang, deserve kong mamatay, kasabay nito, itinaas ni Aaron ang kanyang baso at uminom, nang makita ang Aaron na inumin, itinago din ni Soyan ang kanyang mukha at muling uminom, ibinaba niya ang kanyang baso at bumantong hininga, bagamat sinira ng bata ang buong komperensya ng tula at alak, siya rin hayaan ang ilang mga kontrabida na walang mapagtataguan, maaari itong ituring bilang pag-screen sa isang pangkat ng mga mapagkunwari para sa law. Pangalawa, ang Tula at Wine Conference ay isang masayang programa lamang para sa aming flower boat trip, sa katunayan, pangunahing pupunta kami sa Desert City para dumalo sa kasal, Desert City Storytelling Channel sa YouTube. Kung tama ang pagkakatanda ng Aaron, hindi ba si Fangcon sa paligid ng Luroxan ang magiging kahalili ng Desert City? Fang ba ang pangalan ng Desert City? Sumimangot si Aaron. Malumanay na tumanggaw si Soyan, karamihan sa disyerto sa dulong hilaga ay angkan ng piyanan. Sino pa kaya ito maliban sa pamilya Fang sa Desert City? Mayabang, makikitid ang isip, hindi ko alam kung sinong babae ang mapapangasawa ng ganyang scum, kilala mo ba si Young Master Fang? Tanong ni Soyan. Tumanggaw si Aaron, hindi ko alam, ngayon ko lang nakita. Ang disyerto na ito ay walang hangganan. Kung gusto mong pumunta sa hilaga, kailangan mong tumawid sa disyerto na lungsod. Attend din daw ng wedding ang child. Tanong ni Soyan, hindi, kailangan kong pumunta sa hilaga. Aaron Road, kahit na pumunta ka sa hilaga, dadaan ka sa disyerto na lungsod. Napakainit ng disyerto at mahirap pigilan ang init. Ang flower boat ay maaaring magpadala sa iyo ng isang paglalakbay. She smiled. By the way, speaking of this, I don't understand. The desert is very hot. Bakit ang cold sa flower boat? Ano ang mga hayop sa ilalim ng flower boat? Tiyan mo, ang laki ng ang isang koneho, ay maaaring mag-shuttle sa dilaw na buhangin. Sa makatuwid, ang pamilyang Su ay may malaking bilang sa kanila upang maghila ng mga bangka at magbuhat ng mga sasakyan. Maliit lang ang tiyan mo, pero mahal ang pagkain at malaki ang halaga, kaya kakaunti ang kayang bumili nito. I see. Tumanggaw si Aaron, tungkol naman sa cool na flower boat. Dahil doon, marahan siyang yumuko at tumingin sa isang damo sa paanan ng Aaron. Naintindihan ni Han Sanchen ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay yumuko siya, at hinayla ng bahagya ang damuhan nang biglang may nakita siyang isang kamao na puting bato na nakatago sa damuhan, ito. Nakasimangot si Aaron, Jade Eyes, butil. Ngumiti si Soyan, Jade Eyes Beads. Agad na hinigop ang Aaron. Ang babaeng horsehead ay nagpadala rin ng isa sa kanyang sarili, ngunit ito ay mas maliit kaysa rito, ito ay maaaring ituring bilang isang uri ng bato sa ilalim ng Jade Eyes Beads. Bagaman ang kadalisayan nito ay hindi kasing ganda ng Jade Eyes Beads, ito ay may epekto ng Jade Eyes Beads ay hindi masyadong malaki, ngunit ito rin ay isang maunlad na populasyon ito. Lahat ng mga eksperto ay sama-samang hinihimok ang higit sa 1,000 na mga bato, kaya kung ang bilang ay malaki, ang natural na epekto ay naruroon. Ngumiti siya ng mahina, my darling, is it so magic? Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay ang stone genus lamang ng Jade Eyes Beads. Hindi ba mas epektibo ang Jade Eyes Beads, bilang ninuno? Ngunit ang Aaron ay hindi hinihimok, at ang epekto ay ganoon. Kahit na ito ay maaaring lumaban sa isa o dalawang tao, ito ay sapat na cool, ngunit hindi ito maaaring ilagay kapag maraming tao. Kung hindi tatakbo ang Aaron dito para kuskusin ang air conditioning. Nga pala, hindi ko pa natatanong ang pangalan mo. Marahan na ngumiti si Soyan. Mapait na ngumiti si Aaron, hindi sapat ang apelyido ni Gao. Originally,
hindi ko sinasadyang ibunyag ang tunay kong pangalan. Gayunpaman, alam ni Miss So ang lahat tungkol sa akin. Wala akong masabi kung itatago ko ulit. Ang aking apelyido ay Han at ang aking unang pangalan ay Aaron. Aaron. Bahagyang kumunot ang kanyang willow eyebrows. Exactly. Tumanggo si Aaron. I feel very familiar. Parang narinig ko na kung saan, pero hindi ko talaga maalala. Kakaibang sumimangot si Soyan. Ngumiti si Aaron. Malayo dito. Bagamat napakalakas ng kanyang reputasyon sa Central Plains ng 8 bansa, normal lang na walang makarinig dito. Si Miss Su ay maaaring binanggit ng mga bisita sa Central Plains, kaya ganito ang kaso, gayunpaman, hindi mahalaga, mula ngayon, natatandaan ng batang si Soyan ang pangalan. Ngumiti si Soyan. Ngumiti ng malumanay si Aaron, ngumiti din si Soyan, nagbuhos ng isang baso ng alak at iginalang ang Aaron, sa madaling salita, ito ay kapalaran, ngumiti siya. Tapos uminom at nilapag ang baso niya, hindi nagsalita si Aaron, pero tinignan siya ng mahina, sumulyap siya kay Aaron at tumigil sa pagsasalita, sa wakas, umiling siya, ito ay ilang nakakandadong bagay lang, I'm afraid the child doesn't like listen, but it doesn't matter, Aaron smiled softly, young master, laging may lahat ng uri ng kapalaran sina Ivory at Aaron. Tumingin siya kay Aaron, natigilan si Han at umiwas na may mapait ng ngiti, naakit talaga si Soyan sa anak ni Han, kaya nakatadhana si Hansu. Pero wala siyang kaati, ibig mong sabihin may iba pa, isa. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!